Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan ninyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay tungkol sa isang masipag na rider na hindi na nakauwi mula sa kanyang huling biyahe. Naiwan niya ang kanyang munting anak sa pangangalaga ng matandang lola. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, hindi ordinaryong matanda ang lola ng bata. Matagal na niyang tinalikuran ang pambabarang. Ngunit nang agawin ang buhay ng kanyang anak, muli niyang binuksan ang silid na ipinangako niyang hindi na kailanman papasukin. Huminga ng malalim at makinig. Simulan na natin ang kwento ng ang huling biyahe at ang mambabarang na lola. Paalala lamang, ang kwentong ito ay katang-isip na hango sa isang napapanahong pangyayari. Binago ang mga pangalan, lugar at detalye. Walang tunay na tao o pamilya ang pinararatangang nagsasagawa ng anumang kababalaghan. Sa isang maliit na bahay sa baryo mapayapa ay nakatira ang 3 taong bumuo sa isang pamilyang ilang ulit ng sinubok ng tadhana. Ang una ay si Marco, isang 40 taong gulang na motorcycle taxi rider. Sa araw man o gabi, bumibiyahe siya upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Ang ikalawa ay si Aling Amparo, ang kanyang 68 taong gulang na ina. Tahimik ito, laging nakaputi at bihirang lumabas kapag kabilugan ng buwan. At ang ikatlo ay si Nico, ang 4 na taong gulang na anak ni Marco. Hindi mahilig magsalita si Nico. Naiingayan siya sa busina, ayaw niya sa biglang paghawak, at madalas siyang nakatingin sa umiikot na gulong ng laruan niyang motorsiklo. Ngunit kapag kasama niya ang ama, nagiging payapa ang kanyang mundo. Nico, tingnan mo si Papa. Papa, uwi. Uwi si Papa. Kahit gaano kalayo ang biyahe, lagi akong babalik sa iyo. 3 taon nang mag-isang itinataguyod ni Marco ang bata. Pumanaw ang kanyang asawa ilang linggo matapos isilang si Nico. Mula noon, naging ama, ina, tagapagluto at tagapag-alaga si Marco. Kapag kailangan niyang bumiyahe, si Aling Amparo ang naiiwan sa apo. Anak, huwag ka nang bumiyahe sa madaling araw. Marami nang masasamang loob sa kalsada. Sayang po ang pasada, Nay. Kailangan natin ng pera para sa therapy ni Nico sa susunod na buwan. May kaunti pa akong naitabi. Gamitin ninyo iyon sa gamot ninyo. Kaya ko ito. Hindi lahat ng kayang gawin ay dapat gawin. May mga gabing hindi pera ang naghihintay sa dulo ng daan. Nanaginip na naman po ba kayo? Hindi sumagot si Amparo. Sa halip, tiningnan niya ang 3 uwak na nakadapo sa bubong. Kaninang madaling araw pa roon ang mga ibon. Hindi sila kumikilos at tila hinihintay ang pag-alis ni Marco. Nay, mga ibon lang iyan. Kapag 3 uwak ang sabay na nakaharap sa pinto, may isang aalis na hindi na makababalik sa dating anyo. Huwag po kayong mag-alala. Isang biyahe pa ngayong gabi tapos pahinga ako bukas. Ngumiti si Marco at inilagay ang helmet sa ulo. Sa labas, mahinang umuulan. Papa, wait. Tumakbo si Nico at iniabot sa ama ang isang dilaw na tali na karaniwang nakapulupot sa kanyang laruan. Para sa akin ba ito? Uwi. Isusot ko ito. Kapag nakita ko, maaalala kong hinihintay mo ako. Itinali ni Marco ang dilaw na sinulid sa kanyang kaliwang pulsuhan. Hinalikan niya ang anak at saka yumakap sa ina. Marco, kapag may pasaherong ayaw tumingin sa salamin, huwag mong isakay. Nay naman, para na tayong nasa kwento ng aswang. Pangakuan mo ako. Sige po. Pangako. Umandar ang motorsiklo.
Kumaway si Marco bago tuluyang lumiko sa kanto. Naiwan si Amparo sa pintuan. Nang hindi na makita ang ilaw ng motorsiklo, isa sa mga uwak ang biglang nalaglag mula sa bubong. Patay na ito bago pa tumama sa lupa. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakatanggap si Marco ng huling booking. Isang lalaking nagngangalang Ruel ang naghihintay sa tabi ng isang saradong tindahan. Sir Ruel po. Ikaw si Marco? Opo. Saan po tayo? Hindi malinaw sa mapa ang eksaktong babaan. Sa may lumang bodega lang. Ituturo ko ang daan. Nakasuot ng itim na jacket si Ruel. Mababa ang takip ng kanyang sombrero at hindi niya inaalis sa bulsa ang kanang kamay. Naalala ni Marco ang babala ng ina. Tiningnan niya ang side mirror. Nakita niya ang balikat, dibdib at sombrero ng pasahero. Ngunit madilim ang bahaging kinaroroonan ng mukha nito. Sir, pakita lang po ng booking sa phone ninyo. Nalobat. Bayaran na lang kita ng cash. Dodoblehin ko ang pamasahe. Nag-atubili si Marco. Gusto niyang tumanggi, ngunit naalala niya ang bayad sa therapy ni Nico. Sige po. Pero sa pangunahing kalsada lang tayo. Malapit lang. Sumakay si Ruel. Habang tumatakbo ang motorsiklo, palayo ng palayo sila sa maliwanag na bahagi ng lungsod. Sir, mali yata ang daan. Wala nang bahay rito. Kumanan ka sa susunod. Sarado po ang kalsada roon. Kumanan ka. Naramdaman ni Marco ang matigas na bagay na idiniin sa kanyang tagiliran. Huwag kang lilingon. Sumunod ka lang kung gusto mo pang makita ang anak mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela habang iniisip kung paano makatatakas. Sa dulo ng daan ay isang lumang pagawaan na napapalibutan ng yero. Walang ilaw at walang ibang tao. Huminto ka. Sir, kunin ninyo na ang pera ko. Huwag lang ang motorsiklo. Kabuhayan namin ito. Bumaba ka. May anak po akong naghihintay. Kahit phone at pera na lang ang kunin ninyo. Sinabing bumaba ka. Itinulak ni Ruel si Marco. Bumagsak ang motorsiklo at tumilapon ang helmet sa kalsada. Tumakbo sana si Marco, ngunit naramdaman niya ang malamig na bakal na tumusok sa kanyang tagiliran. Aray! Muli siyang sinaksak ni Ruel gamit ang matulis na ice pick. Pakiusap, may anak ako. Manahimik ka. Hinablot ni Ruel ang susi, phone at pitaka. Itinayo niya ang motorsiklo at mabilis na pinaandar. Naiwan si Marco sa basang kalsada habang humahalo sa ulan ang kanyang dugo. Sinubukan niyang tumayo. Nadulas siya, ngunit muli siyang gumapang patungo sa kanyang helmet. Sa loob ng helmet ay may maliit na larawan ni Nico. Anak, hintayin mo si Papa. Napatingin siya sa dilaw na tali sa kanyang pulsuhan. Mahigpit pa rin itong nakabuhol. Sa huling lakas, pinindot niya ang emergency button ng maliit na tracker sa kanyang jacket. Pagkatapos, humiga siya sa tabi ng kalsada habang papalayo ang tunog ng motorsiklong ilang taon niyang pinag-ipunan. Sa baryo mapayapa, biglang nagising si Aling Amparo. Marco! Sabay-sabay na namatay ang lahat ng ilaw sa kanilang bahay. Ang baso sa mesa ay nabiyak at ang tubig sa loob ay naging mapula. Umiyak si Nico mula sa kabilang silid. Papa! Papa! Pumasok si Amparo at niyakap ang apo. Ngunit nakatingin lamang ang bata sa bukas na bintana. Papa, ulan. Nasaan ang papa mo, Nico? Daan. Masakit. Nanlamig si Amparo. Hindi pa kayang bumuo ni Nico ng ganoong kahabang sagot. Sa labas ng bintana, dumapo ang dalawang natitirang uwak. May dugo sa kanilang mga tuka. Makalipas ang 1 oras, may kumatok sa pinto. Tok!
Talk. Talk. Sino iyan? Aling Amparo po. Ako nga. Tungkol po ito sa anak ninyong si Marco. Hindi na kailangang tapusin ng pulis ang sasabihin. Nang makita ni Amparo ang helmet na hawak nito, nanghina ang kanyang mga tuhod. Buhay pa ba siya? Dinala po siya sa ospital, pero hindi na po siya umabot. Napahawak si Amparo sa pintuan. Sa loob ng silid, patuloy na pinaikot ni Nico ang gulong ng laruang motorsiklo. Papa, uwi. Walang sumagot sa bata. Kinabukasan, napuno ng mga bulaklak ang maliit nilang bahay. Dumating ang kapwa riders, kapitbahay, at mga taong minsang naging pasahero ni Marco. Napakabait niyang tao, Nay. Kapag matanda ang pasahero, hindi niya sinisingil ng buo. Siya pa nga ang tumulong sa akin noong masiraan ako sa gitna ng ulan. Kabutihan ang dala ng anak ko sa daan. Bakit dugo ang ibinalik sa kanya? Nahuli na po ang suspect. Ginamit niya ang motorsiklo ni Marco sa panibagong pagnanakaw. Na-corner siya ng mga residente sa isang dead end. Buti nga sa kanya. Nahuli ninyo ang katawan. Pero umamin ba ang kaluluwa? Malakas po ang ebidensya. Na-recover ang motorsiklo at ang ginamit na sandata. Tinanong ba ninyo kung bakit niya pinatay ang anak ko kahit ibinibigay na nito ang lahat? Sinasabi niyang nagkagulo raw sila at ipinagtanggol lamang niya ang sarili niya. Nagsikip ang panga ni Amparo. Alam niyang kasinungalingan iyon. Hindi dahil nakita niya ang kikis. Hindi dahil may nagsabi sa kanya. Kundi dahil mula pagkabata ay nakakakita siya ng bahid na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang bawat kasinungalingan ay may itim na usok. Ang bawat pagpatay ay may pulang sinulid na nag-ugnay sa salarin at sa kanyang biktima. Matagal nang pinutol ni Amparo ang sarili niyang sinulid sa mundo ng kababalaghan. Ngunit nang hawakan niya ang dugo ang helmet ni Marco, nakita niyang may pulang hiblang patuloy na humahaba patungo sa kulungan. Sa gabing iyon, umupo si Nico sa tabi ng kabao. Papa, tulog. Apo, mahimbing na ang tulog ng papa mo. Gising bukas. Hindi nakasagot si Amparo. Yumuko siya upang hindi makita ng bata ang kanyang luha. Lola, papa uwi. Hindi na, apo. Biglang tinakpan ni Nico ang mga tainga at paulit-ulit na inuntog ang noo sa kanyang mga tuhod. Papa uwi. Papa uwi. Papa uwi. Nico, nandito si Lola. Hindi kita iiwan. Niyakap niya ang bata kahit nagpupumiglas ito. Sa likod nila, kusa namang umikot ang gulong ng laruan nitong motorsiklo. Isang beses. 2 beses. 3 beses. Pagkatapos ay tumigil itong nakaturo sa pinto sa kusina. Ang pintong iyon ay palaging nakakandado. Mula nang isilang si Marco, walang sinuman ang pinayagang pumasok doon. Lola, may tao. Walang tao riyan. Babae. Itim mata. Napatingin si Amparo sa pinto. Sa ilalim nito ay may gumagapang na maliliit na salagubang. Alam niyang tinatawag siya ng nakaraan. Noong dalaga pa si Amparo, kilala siya sa kabundukan bilang Amparing Itim, anak ng isang mahabang angkan ng mga mambabara. Marunong siyang magpadala ng sakit sa pamamagitan ng kulisap. Kaya niyang patuyuin ang palaya ng kaaway o iparamdam sa isang mamamatay tao ang sugat ng kanyang biktima. Ngunit hindi niya ginamit ang kapangyarihan para sa salapi. Tinatawag siyang tagapagbalik sapagkat ang tanging barang niya ay ibalik sa tao ang sakit na siya mismo ang nagbigay. Nang magkaanak siya, tinalikuran niya ang lahat. Isinara niya ang mga sisidlan at nangakong hindi kailanman malalaman ni Marco ang dugong dumadaloy sa kanilang pamilya. Ngayong patay na ang anak niya, tila wala ng saysay ang pangako. Kinuha ni Amparo ang tansong susi na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Nico, manatili ka rito. Lola, no. Sandali lang.
Isasara ko ang pintong matagal ko nang dapat binuksan. Ipinasok niya ang susi. Kumalansing ang 3 kandado kahit isa lamang ang kanyang ginalaw. Nang bumukas ang pinto, umalingasaw ang tuyong lupa, lumang langis, at mga halamang ilang dekada nang nakabitin sa kisam. Sa gitna ng silid ay may mesang bato. Nakapatong dito ang 7 itim na garapon, isang manikang yari sa buri, at isang kahong puno ng kinakalawang nakarayom. Sa dingding ay nakaukit ang mga pangalan ng mga taong minsang pinarusahan ng kanyang mga ninuno. Sa pinakailalim ay biglang lumitaw ang isang bagong pangalan. Ruel Salonga. Sa kulungan, biglang napabangon si Ruel. Sino ang tumawag sa akin? Walang tumatawag sa iyo. Matulog ka. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon ay narinig niya ang tunog ng isang booking notification. Ting! Wala naman akong phone. Muling tumunog iyon. Ting! Sa madilim na screen ng telebisyon sa labas ng selda, lumitaw ang mukha ni Marco na suot ang duguang helmet. Sir Ruel po. Lumayo ka. Ano ba ang problema mo? Nasaan po tayo? Hindi malinaw sa mapa ang eksaktong babaan. Patay ka na. May anak po akong naghihintay. Biglang namatay ang ilaw. Sa kadiliman, umandar ang tunog ng motorsiklo sa loob mismo ng selda. Giresasab giresasan. Pulis, tulungan ninyo ako. Nang bumalik ang ilaw, nakahiga si Ruel sa sahig. Sa kanyang tagiliran ay may 2 maitim na marka na hugis-sugat. Walang dugo, ngunit nararamdaman niya ang sakit ng pagkakasaksak. Aray, sinaksak ako. Walang lumapit sa iyo. Kita sa kamera na bigla ka lang bumagsak. Nandito ang rider. Gusto niya akong patayin. Baka konsensya mo ang nakikita mo. Sa lihim na silid, ipinikit ni Amparo ang mga mata. Sa kanyang harapan ay ang manikang buri na binalutan niya ng piraso ng duguang tela mula sa jacket ni Marco. Hindi pa iyan ang barang. Katok lamang iyan sa pinto ng iyong budhi. Pumasok sa silid ang kapatid ni Marco na si Elena. Nasundan niya ang matanda matapos mapansing nawawala ito sa burol. Inay, ano ang ginagawa ninyo? Ang matagal nang dapat gawin ng mga babaeng tulad ko. Totoo pala ang mga kwento tungkol sa inyo. Lumabas ka. Huwag ninyong dagdagan ang patay sa pamilya natin. Hindi pamilya ang lalaking pinatay ang kapatid mo. Kapag pinatay ninyo siya gamit ang barang, ano ang pagkakaiba ninyo sa kanya? Ang anak ko ay nagmakaawa para sa buhay niya. Ang lalaking iyon ay nagsisinungaling pa rin. May batas na hahatol sa kanya. Ang batas ay humahawak sa katawan. Ako ang hahawak sa kanyang kaluluwa. Kinuha ni Amparo ang unang itim na garapon. Sa takip nito ay nakaukit ang salitang takot. Binuksan niya ito at lumabas ang 7 gamu-gamong may pulang pakpak. Sa unang gabi, ibabalik ko ang takot na ipinaramdam niya kay Marco. Pinalipad niya ang mga gamu-gamo sa bintana. Kahit maraming kilometro ang layo ng kulungan, tila alam ng mga ito ang daan. Pagsapit ng alas 2:50 ng madaling araw, muling tumunog ang di nakikitang phone sa selda ni Ruel. Ting! May bago kang biyahe. Ayoko. Ang pasahero ay naghihintay. Biglang nawala ang mga rehas. Sa paningin ni Ruel, nakaupo siya sa motorsiklo ni Marco. Ngunit siya ngayon ang nagmamaneho at sa likuran niya ay isang pasaherong walang mukha. Bumaba ka. Mukhang pasahero, kumanan ka sa susunod. Ayoko. Mukhang pasahero, kumanan ka kung gusto mo pang makita ang anak mo. Isang matulis na bagay ang idiniin sa tagiliran ni Ruel. Pinilit niyang tumalon, ngunit nakadikit ang mga kamay niya sa manibela. Umikot sila sa parehong madilim na kalsada. Sa bawat liko, may nakatayong Marco na may hawak na larawan ni Nico.
May anak po akong naghihintay. Tumigil ka. May anak po akong naghihintay. Hindi ko sinasadya. 2 beses mo akong sinaksak. Gusto ko lang ang motorsiklo. Bakit hindi mo ako iniwang buhay? Hindi nakasagot si Ruel. Sinakmal siya ng dilim hanggang magising siyang nakayakap sa inidoro ng selda. Buong gabi kang sumisigaw tungkol sa bata. Panaginip lang iyon. Kung panaginip, bakit may putik ang paa mo? Nakita ni Ruel na punang putik ang kanyang mga paa at may dilaw na sinulid na nakapulupot sa kanyang pulsuhan. Sinubukan niya itong putulin, ngunit sa bawat hiwa ay lalong humihigpit ang tali. Samantala, sa burol ay patuloy na hinihintay ni Nico ang ama. Hindi siya lumalapit sa kabaong. Sa halip, naglalagay siya ng isang ekstrang plato sa mesa tuwing kakain. Nico, wala na si Papa. Papa night ride. Hindi na siya uwi, anak. Uwi. Yellow tali. Ipinakita ni Nico ang kanyang drawing. 3 tao ang naroon, siya, si Amparo, at si Marco na nakasakay sa motorsiklo. Ngunit sa likod nila ay isang matangkad na babaeng puro itim ang mata. Sino ito? Lola ni Lola. Narinig iyon ni Amparo. Kinuha niya agad ang papel. Saan mo siya nakita? Room. Sabi stop. Ano ang ipatitigil? Galit. Nang gabing iyon, nanaginip si Amparo tungkol sa kanyang inang si Salome, ang pinakamakapangyarihang mambabarang sa kanilang angkan. Amparo, isang garapon pa lamang ang binubuksan mo. Ngunit amoy ko na ang galit mo hanggang sa kabilang buhay. Pinatay nila ang apo mo. At kapag pinatay mo ang salarin, babalik ba ang anak mo? Hindi. Pero matatakot ang susunod na gustong gumawa nito. Iyan ang sinabi ng lahat ng mamamatay taong naniniwalang tama ang kanilang dahilan. Huwag ninyo akong ikumpara sa kanya. Ang barang na ipinadadala dahil sa galit ay hindi marunong kumilala ng hustisya. Kapag natapos ito sa salarin, hahanap ito ng susunod na pusong galit. Kaya kong kontrolin. Ganyan din ang sinabi ko bago kita halos mawala noong bata ka. Nagising si Amparo na nakatayo sa harap ng 2 garapon. Nakahawak na ang kamay niya sa takip na may salitang sakit. Sa pintuan ay naroon si Nico. Lola, stop. Bumalik ka sa higaan. Papa sad. Nakikita mo ba ang papa mo? Papa says, Lola stay. Lumuhod si Amparo sa harap ng apo. Hindi kita iiwan. Ginagawa ko ito para sa papa mo. No hurt. Hinawakan ng bata ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang balita, nawala ang panginginig ng katawan ni Amparo. Ngunit nang maalala niya ang anak na nakahandu sa isaulan, muling nagliyab ang galit sa kanyang dibdib. Isang gabi pa. Kailangan niyang sabihin ang buong katotohanan. Sa halip na buksan ang garapon ng sakit, kumuha si Amparo ng 3 sisidlan na may salitang alaala. Sa loob nito ay mga puting langaw na kayang magdala ng alaala mula sa isang tao patungo sa iba. Hindi ko siya sasaktan. Ipapakita ko lamang sa kanya ang buhay na winasak niya. Pinalipad niya ang mga puting langaw patungo sa kulungan. Kinaumagahan, hindi maalala ni Ruel ang kanyang sariling pangalan. Ruel Salonga, tumayo ka. May hearing ka. Sino si Ruel? Huwag kang magpanggap. Ako si Marco. Kailangan kong umuwi kay Nico. Sa isip ni Ruel, nakita niya ang bawat umaga ni Marco. Naramdaman niya ang pagod sa paggising matapos ang 2 oras na tulog. Nalasahan niya ang malamig na kape at pagkaing tinitipid upang may maipon para sa bata. Naramdaman niya ang saya ng unang sambitin ni Nico ang salitang papa. Naramdaman niya rin ang takot ni Marco na baka hindi kayanin ng anak ang mundong madalas maging malupit sa naiba. Papa, right?
Anak, bibiyahe si Papa. Wala kang anak na Nico. Kailangan kong umuwi. Naghihintay siya. Isinugod si Ruel sa infirmary. Habang sinusuri siya, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng batang hindi pa niya kailanman nakita. Wala kaming makitang pisikal na dahilan. Posibleng matinding stress o breakdown. Ruel, sabihin mo ang totoo. Bakit mo pinatay ang rider? Hindi ko siya pinatay. Ako siya. Kung ikaw si Marco, ano ang huli mong nakita? Dilaw na tali. Larawan ng anak ko. Ulan. Papalayong ilaw ng motorsiklo. Hindi inilabas sa publiko ang tungkol sa dilaw na tali. Napatayo si Police Ben, siya mismo ang nagtanggal nyon sa pulsuhan ni Marco sa ospital at naglagay sa evidence bag. Paano mo nalaman? Dahil naroon ako. Ako ang nakahiga sa daan. Ako ang nagmamakaawang huwag patayin. Biglang bumalik ang sariling alaala ni Ruel. Napasigaw siya at kumapit sa rehas ng kama. Hindi. Alisin ninyo siya sa ulo ko. Umamin ka at sabihin ang buong nangyari. Gusto ko lang nakawin ang motor. Akala ko susunod siya. Ibinibigay na niya ang susi. Bakit mo sinaksak? Nakita niya ang mukha ko. Natakot akong makilala niya ako. Kaya pinatay mo ang ama ng isang bata para sa motorsiklo. Ako ang sumaksak. Ako ang kumuha ng motor. Naitala ng kamera ang kanyang pag-amin. Ngunit nang tanungin siya kung may kasama o nag-utos, biglang nanahimik si Ruel. Kanino mo dadalhin ang motorsiklo? Wala. Akin lang iyon. Muling lumitaw ang itim na usok sa kanyang bibig. May natitira pa siyang kasinungalingan. Sa bahay, nahulog mula sa dingding ang larawan ni Marco. Nabasag ang salamin at lumitaw sa likod nito ang anino ng isa pang lalaki. Hindi siya nag-iisa. Ano ang nakita ninyo? May taong bumibili ng mga nakaw na motor. May nagbigay sa kanya ng lugar at pangalan ng posibleng biktima. Sabihin natin sa pulis. Wala tayong ebidensya. Kung itutuloy ninyo ang barang, ebidensya ba ang makukuha natin o isa pang bangkay? Tumingin si Amparo kay Nico. Tulog ang bata habang yakap ang helmet ng ama. Ebidensya. Pangako. Kinuha niya ang manikang buri at itinali rito ang dilaw na sinulit. Sa paligid nito ay naglagay siya ng 3 bagay, langis mula sa motorsiklo, lupa mula sa pinangyarihan, at abo mula sa insensong ginamit sa burol. Dugo ng anak ko, huwag kang humingi ng dugo. Alaala ng anak ko, hanapin mo ang katotohanan. Gulong na tumigil sa daan, umikot kang muli at dalhin kami sa pinagmulan. Biglang umandar ng kusa ang motorsiklo ni Marco sa impounding area. Hoy! Sino ang nag-start niyan? Walang susi sa ignition at wala ring nakasakay. Ngunit umikot ang gulong at bumangga ng 3 beses sa gate. Nang buksan ng mga nagulat na gwardiya ang tarangkahan, mabilis itong lumabas. Sinundan iyon ni Police Ben at ng 2 patrol car. Huwag ninyo itong babanggain. Tingnan natin kung saan pupunta. Dumaan ang motorsiklo sa parehong rutang dinaanan ni Marco noong huling gabi niya. Huminto ito sa tapat ng isang talyer na pag-aari ng lalaking si Gardo. Ano nang ginagawa ng motor na iyan dito? Kusang bumukas ang pinto ng talyer. Sa loob ay nakita ng mga pulis ang mga piyesa ng ilang nakaw na motorsiklo, peking plaka, at listahan ng mga rider na karaniwang bumibiyahe sa madaling araw. Gardo, huwag kang kikilos. Wala akong alam dyan. Umandar muli ang motorsiklo at idinikit ang gulong sa isang lumang kabinet. Nang buksan iyon ng pulis, nakita nila ang phone na ginamit upang kontakin si Ruel at mga mensaheng nagtuturo kung saan dadalhin ang nakaw na motorsiklo. Hindi akin yan. Lumitaw sa langis sa sahig ang mukha ni Marco. Ang kasinungalingan ay hindi preno. Hindi nito mapipigilan ang katotohanan.
Napasigaw si Gardo at kusang lumuhod. Ako ang bibili ng motor. Pero hindi ko sinabing patayin niya ang rider. Isama siya. Pagsapit ng umaga, laman ng balita ang pagkakatukla sa talyer. Maraming pamilya ang nakilala ang mga piyesa ng nawalang motorsiklo ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit hindi natuwa si Amparo. Alam niyang hindi pa rin sapat ang pag-amin ni Ruel. Sa ikatlong gabi, araw ng libing ni Marco, nakatayo si Amparo sa harap ng huling garapon. Sa takip nito ay walang nakasulat. Tanging larawan ng isang mahabang daang nagtatapos sa hukay. Kapag binuksan mo iyan, walang pagbabalik. Nararapat lamang sa kanya. Ang huling biyahe ay hindi simpleng barang. Dadalhin nito ang salarin sa parehong kamatayang ibinigay niya. Hindi ba iyon ang hustisya? Hindi. Iyon ang paghihiganti. Ano ang pagkakaiba kung pareho namang may nagbabayad? Sa hustisya, pinipigilan mong maulit ang kasamaan. Sa paghihiganti, inuulit mo ito at tinatawag mong kabayaran. Nanginginig ang kamay ni Amparo sa ibabaw ng takip. Sa sala, nagising si Nico at hinanap ang lola. Dala ang laruan niyang motorsiklo, pumasok siya sa lihim na silid. Lola, Papa here. Sa likod ng bata ay unti-unting nabuo ang anyo ni Marco. Maputla ito at suot ang jacket na ginamit sa huling biyahe. Anak. Inay, wag. Pinatay ka niya. Iniwan ka niya sa ulan na parang wala kang pamilyang naghihintay. Alam ko. Dapat niyang maranasan ang naranasan mo. Naranasan na niya ang takot at alaala ko. Umamin na siya. Makukulong siya. Hindi sapat ang kulungan para sa buhay na kinuha niya. Kapag pinatay ninyo siya, maiiwan din ninyo si Nico. Hindi ako ang mamamatay. Ang bawat barang na kumukuha ng buhay ay may kapalit. Alam ninyo iyan. Napatingin si Amparo sa apo. Nakaupo si Nico sa sahig at pinagtatabi ang dalawang laruang motorsiklo. Papa ride. Lola stay. Wala na siyang ina. Wala na rin siyang ama. Kayo na lang ang mundo niya. Paano ko tatanggapin na hindi na kita mayayakap? Yakapin ninyo siya para sa akin. Anak, patawarin mo ako. Dapat pinigilan kitang umalis. Wala kayong kasalanan. Ang kasalanan ay sa taong pumiling manakit. Ayokong isipin ng mundo na walang laban ang mga tulad mo. Ipakita ninyong may laban kami sa pamamagitan ng katotohanan, batas at pagtutulungan. Huwag ninyong gawing mamamatay tao ang alaala ko. Lumapit ang espiritu ni Marco at ipinatong ang kamay sa balikat ng ina. Inay, ang huling biyahe ko ay tapos na. Ang paglalakbay ninyo ni Nico ang kailangan pang magpatuloy. Pumatak ang luha ni Amparo sa takip ng garapon. Sa halip na buksan ito, binalot niya ng puting tela at ibinaon sa ilalim ng mesang bato. Hindi kita papatayin, Ruel. Ngunit hindi ka rin makatataka sa ginawa mo. Kumuha siya ng isang malinis na garapon at inilagay rito ang dilaw na sinulit. Hanggat hindi tapat ang iyong pagsisisi, bawat hating gabi ay maririnig mo ang motorsiklong ninakaw mo. Bawat ulan ay magpapaalala sa iyo ng amang hindi mo pinauwi. At bawat batang tatawag ng papa ay magdadala sa iyo sa kalsadang iyon. Sa kulungan, biglang umandar ang tunog ng motorsiklo. Resasan. Marco, patawarin mo ako. Hindi sa akin natatapos ang paghingi ng tawad. Ano pa ang gusto mo? Harapin mo ang anak na iniwan mo. Hindi para humingi ng kapatawaran, kundi para malaman mong may pangalan at mukha ang buhay na sinira mo. Kinabukasan, hiniling ni Ruel na gumawa ng bagong sinumpaang salaysay. Sigurado ka bang sasabihin mo na ang lahat? Sasabihin ko kung sino ang bumibili ng motor, kung sino ang nagbibigay ng impormasyon, at ang iba pang pagnanakaw na ginawa namin. Bakit bigla kang nagbago? Dahil 4 na gabi na akong hindi makababa sa motorsiklo ng taong pinatay ko.
Ano? Hindi ninyo maiintindihan. Basta isulat ninyo. At huwag ninyong babawasan ang parusa ko. Nakatulong ang kanyang salaysay upang mabuwag ang isang maliit na grupong sangkot sa pagnanakaw at pagbebenta ng mga piyesa ng motorsiklo. Hindi nawala ang sakit ng pamilya, ngunit kahit paano ay nalaman nilang hindi na maulit sa ibang rider ang parehong paraan ng krimen. Sa araw ng libing, daan-daang rider ang sumabay sa prosesyon. Sabay-sabay silang bumusina habang inihahatid si Marco sa huling hantungan. Hindi ka namin makakalimutan, kapatid. Bawat biyahe namin kasama ka. Hawak ni Nico ang larawan ng ama. Hindi siya umiyak. Tahimik lamang niyang pinapanood ang mahabang hanay ng mga motorsiklo. Papa, many ride. Mga kaibigan ng papa mo sila. Papa front. Nasaan? Itinuro ng bata ang unahan ng prosesyon. Sa gitna ng ambon ay may isang rider na suot ang pamilyar na jacket ni Marco. May dilaw na tali sa kanyang kaliwang pulsuhan. Papa, uwi. Ngumiti si Amparo sa pagitan ng kanyang mga luha. Apo, nakauwi na ang papa mo. Lumipas ang mga buwan. Natuto si Amparo na pagsabayin ang pag-aalaga kay Nico at ang pagharap sa kaso. Tumulong ang mga kapwa rider. May nagdadala ng pagkain, may naghahatid sa bata sa therapy, at may nag-aabot ng bahagi ng kanilang kinita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amparo na may kapangyarihang mas malakas kaysa barang, ang kabutihang kusang dumarating mula sa mga taong hindi naman kadugo. Inay, hindi ninyo kailangang akuin ang lahat. Ipinangako ko kay Marco na hindi ko iiwan ang anak niya. At ipinangako rin naming hindi kayo mag-iisa. Unti-unting nagsalita ng mas madalas si Nico. Ngunit tuwing alas 2:56 ng madaling araw, nagigising siya at nakikinig sa labas. Ano ang naririnig mo? Papa, motor. Kapag tumitingin si Amparo sa bintana, nakikita niya ang mahinang ilaw ng motorsiklong dumaraan sa kanto bago maglaho sa dilim. Hindi iyon espiritong hindi matahimik. Alam niyang si Marco iyon, nagbabantay lamang sa pamilyang iniwan niya. Si Ruel naman ay nahatulan at ikinulo. Ngunit hindi natapos sa hatol ang kanyang parusa. Tuwing may umuulan, bumabasa ang sahig ng kanyang selda. Lumilitaw ang dalawang bakas ng gulong at humihinto sa tabi ng kanyang higaan. Tuwing may bagong bilanggo na kinukwento ang tungkol sa anak, naririnig niya ang mahinang tinig ni Nico. Papa, uwi. At kapag pinipikit niya ang mga mata, bumabalik siya sa madilim na kalsada, ngunit hindi na siya ang salarin. Siya ang rider na nagmamakaawa. Siya ang amang gustong makauwi. Siya ang taong handang ibigay ang lahat kapalit ng buhay. Hindi siya pinapatay ng barang ni Amparo. Hinahayaan lamang siyang mabuhay kasama ang buong bigat ng kanyang ginawa. Makalipas ang 5 taon, 8 taong gulang na si Nico. Mahilig pa rin siya sa umiikot na gulong, ngunit marunong na siyang gumuhit ng iba't ibang modelo ng motorsiklo. Isang gabi, may kumatok sa kanilang bahay. Isang batang rider ang nakatayo sa labas, duguan ang braso at nanginginig sa takot. Aling Amparo, tulungan ninyo po ako. May pasahero akong nagtangkang hold upin. Bigla na lang may motorsiklong walang sakay na humarang sa kanya. Nakita mo ba ang plaka? Hindi po. Pero may dilaw na tali sa manibela. Tumingin si Amparo kay Nico. Nakangiti ang bata habang nakatingin sa madilim na kalsada. Papa, save rider. Ginamot ni Amparo ang sugat ng binata. Mula noon, kumalat sa mga rider ang kwento tungkol sa isang multong nakamotorsiklo na lumilitaw kapag may kasamahang nasa panganib. Sinasabing naririnig muna ang booking notification kahit walang phone sa paligid. Ting! Pagkatapos ay lilitaw ang puting ilaw ng isang motorsiklo. Hindi nakikita ang mukha ng nagmamaneho, ngunit may dilaw na tali sa kaliwang pulsuhan. Kapag mabuti ang intensyon mo, ihahatid ka niya sa ligtas na daan.
Ngunit kapag sumakay ka upang magnakaw o pumatay, dadalhin ka niya sa isang kalsadang wala sa anumang mapa. Doon ay paulit-ulit mong maririnig ang huling pakiusap ng bawat rider na pinili mong saktan. May anak akong naghihintay. Pakiusap. Gusto ko lang makauwi. At kahit gaano kabilis ang takbo mo, hindi ka makabababa hanggang sabihin mo ang buong katotohanan. Si Aling Amparo ay hindi na muling nagbukas ng garapon ng huling biyahe. Ngunit hindi rin niya tuluyang isinara ang lihim na silid. Ginamit niya ang kaalaman sa halaman, langis, at lumang dasal upang tumulong sa mga rider na nasugatan at sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay palaging may litrato ni Marco, ang helmet nito, at isang bagong dilaw na sinulid. Hindi bilang kagamitan sa paghihiganti, kundi bilang paalala. Ang pinakamalakas na barang ay hindi ang kumukuha ng buhay. Ito ang katotohanang hindi mo kayang takasan habang ikaw ay nabubuhay. Kaya kapag nag-book kayo ng biyahe sa madaling araw, alalahaning ang rider sa harapan ninyo ay hindi lamang isang pangalan sa api. Maaaring may anak siyang naghihintay sa pintuan. Maaaring may matandang inang hindi natutulog hanggat hindi niya naririnig ang tunog ng motorsiklo. At maaaring ang bawat pisong kinikita niya ay nakalaan sa gamot, pagkain, o kinabukasan ng pamilyang umaasa sa kanyang pagbabalik. Igalang natin ang mga taong marangal na nagtatrabaho. Walang motorsiklo, cellphone, o salapi ang katumbas ng buhay ng isang magulang. Sapagkat ang bagay na ninakaw ay maaaring mabawi. Ngunit ang amang hindi na nakauwi ay mag-iiwan ng batang habang buhay na maghihintay. At kung isang gabing maulan ay may marinig kayong motorsiklo sa kalsadang walang ilaw, tumabi kayo at hayaan itong dumaan. Kapag nakita ninyong may dilaw na tali ang rider, huwag kayong matakot. Marahil ay si Marco lamang iyon, tinatapos ang biyaheng ipinangako niyang babalikan. Ngunit kung may dala kayong masamang balak, huwag na kayong tumakbo. Dahil nakatanggap na siya ng booking. At kayo ang susunod niyang pasahero. Wakas,